Cellbox. Si Rich, isang lalaking naghahanap ng mapapangasawa dahil ayaw niyang ikasal sa babaeng nakatakda niyang pakasalan. Pinilit niya ang kanyang ama na payagan siyang sumali sa wife searching kasama ng kanyang mga kapatid at pinahintulutan naman siya nito. Ngunit sa kanyang paghahanap ay isang die-hard fan ang laging pabalik-balik sa cafe at laging papansin sa kanya. Stalker niya ang makulit na dalaga dahil mula sa cafe hanggang sa bahay, pati na sa club at ultimo sa CR ay palagi itong nakasunod sa kanya. Sa sobrang die-hard nito ay nagpa-autograph pa ito sa kanya ng 200 litrato upang ilagay lang sa CR. Grabe ang inis ni Rich sa dalaga at halos isumpa niya to. Isang araw, nang utusan siya ng kanyang ama na umuwi sa mansyon upang makilala ang babaeng nakatakda niyang pakasalan, ay laking gulat niya matapos malaman na ang stalker niya ay ang naka-arrange marriage pala sa kanya ay iisa. Hey, wait. What about me? Hindi ba ako kasali sa wife searching na yan? Reklamo ni Rich sa ama at ayaw niyang hindi masali sa wife searching na yon. Rich, you already have Selena, kaya hindi ka kasali. No way! Ayoko kay Selena na yan. Dad, gusto ko rin maghanap ng magiging asawa ko. I want to choose my own bride. Alright, pumapayag na ako. But, it's not easy kagaya ng iniisip mo, Rich. Alam ko, basta wag lang ako maikasal sa Selena na yon. Rich, why don't you try meeting her? Malay mo, baka magustuhan mo rin siya. Suhestisyon ni Rose at inilingan ito ni Rich. No, never. Simula sa araw na yon, ay nagpatayo silang magkakapatid ng isang maliit na cafe at namuhay silang bilang simpleng mga tao, malayo sa buhay bilyonaryo. Hindi naman nabigo ang tatlo at laking tuwa nila nang maging maayos ang takbo ng cafe at marami silang naging customer. Kasalukuyang nakatayo ngayon sa harap ng counter si Naran at Rich nang mapasunod ang kanilang mga mata sa panganay nilang si Rose na basta nalang hinila ng isang babae palabas ng cafe. Ran, saan pupunta yun? Di ko alam eh. Ikaw, alam mo? Balik tanong sa kanya ni Ran at pikon na nanggigil si Rich dito. Lumipas pa ang mga buwan ay kasalukuyang magkaharap ngayon ang tatlong magkakapatid sa minibar nila. Bakit mo kami pinapatawag rito? Ano bang meron? Tanong ni Ran. Oo nga, anong meron? Segunda ni Rich. Katahimikan ang namayani sa magkakapatid at seryosong pinadaop ni Ross ang kanyang mga palad. I'm getting married. Sagot ni Ross sa mga to. What? Bulalas ng dalawa sa labis na pagkabigla. You mean, sino? Naguguluhang tanong ni Rich dito. You're too slow, Rich. Malamang, yung babaeng hinila siya palabas ng cafe. Sagot ni Ran at napanganga si Rich. You mean, she molested you inside her car and you just kept your mouth shut? Bakit hindi ka man lang sumigaw sa amin, Ross? Tura ni Rich at humagalpak ng tawa si Ran. Anong tingin mo kay Ross, bakla? Sino bang sisigaw ng tulong kung isang lalaki na ang gustong molestyahin ng isang magandang babae? Poor you, Rich. Paano mo kasi maiintindihan kung hindi mo sinusubukan magkaroon ng girlfriends? It's fun having a girlfriend, Rich. Nakakapikon ka na rin, ha? Bakit, ha? Girlfriend mo na rin ba si Mara? Panay alis mo ng cafe every 8 p.m. ah. Girlfriend mo na ba? Tanong ni Rich at natahimik si Ran. Hoy Ran, tinatanong kita. Well, the answer is between yes and no. Ano? Whatever, Rich. Alam mo, ituon mo na lang kaya ang sarili mo sa paghahanap ng bride mo. Rose is getting married. And maybe ako rin. At ikaw, wala ka pang nahahanap para sa'yo. Remember, Rich, kung wala ka pa ring mahanap, you will end up of marrying Selena. That will never happen. Makakahanap din ako ng magiging bride ko. Well, why don't you try na ligawan yung babaeng panaybalik sa shop natin? She's pretty. Patay na patay sa'yo yun eh, kaya madali mo siyang mapapasagot. No way! Hindi ko siya magugustuhan. At hindi ko siya gugustuhin. That crazy stalker. Ganyan na nagagawa kapag masyado kang gwapo, Rich. Sabat ni Ross.
Kinabukasan ay maagang nagbukas ang cafe ng tatlo at kabubukas pa lang ng shop ay si Selena na kaagad ang customer nila. Rich, ayun na naman siya. Asikasuhin mo ng fan mo. Pagtuturo ni Ran at bagsak balikat na napabuntong hininga si Rich. Here she is again. Kailan pa kaya siya mawawala sa shop natin? Mahina niyang bigkas sa kanyang sarili at ngumisi si Ran. Rich, huwag kang ganyan. Alam mo namang, isa yan sa bumubuhay ng cafe natin eh. Sige na, asikasuhin mo na. Pagtutulakan ni Ran. Fine. May magagawa pa ba ako? Labag sa loob niyang sambit at bagsak balikat na nilapitan ng dalaga. Here's the menu, ma'am. Magaspang niyang sambit, ngunit nanatili pa rin ang respeto para rito. Ang gaspang ah. Siguro masama ang araw mo. Hayaan mo, pagagandahin ko ang araw mo. Masiglang saad ng dalaga at basta na lang tumayo mula sa silya at walang paalam na ginawaran ng halik sa pisngi ang binata. Oh yes! Masiglang sambit ni Ran matapos makita ang nangyari. Ngunit kung gaano kasigla si Ran ay siya ring inis ni Rich at napaatras to palayo sa dalaga. What the? Anong ginagawa mo? Nandidiri niyang tanong rito at maagap na pinahiran ang halik ng dalaga. Hinahalikan ka at pinapaganda ang araw mo. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto mo pa ng isa? You're unbelievable! Tanging sambit ni Rich, sabay walk out. Hep hep! Hindi pa ako nag-order ha? Wika ng dalaga at labag sa loob na bumalik si Rich. Okay, what's your order? I want caprese skewers. Ito lang ba? Yes, for now. Ma'am, pwede niyo namang orderin ang isahan ng lahat ng gusto mo. I know, pero mamaya ng iba. Ngising wika ng dalaga at napailing na lang si Rich habang bumabalik kay Ran. How's the kiss, Rich? Pangiinis ni Ran sa kapatid. Feels so good, Rich. Segunda ni Ross at may halong panunuya. Pwede ba? Huwag niyo nga akong inisin. Sira na ang araw ko eh, sinisira niyo pa. I hate that woman. Pwede naman yung buuin ng order niya eh. At hindi niya na ako kailangan pang pabalik-balikin sa kanya. Diba? Rich, alam mo bang may kasabihan na the more you hate, the more you love. Wika ni Ross at nagdikit ang mga kilay ni Rich. Wala akong pakialam sa kasabihan na yan. Mas mabuti pang malin ko ang Celine na yun kaysa sa babaeng yan. Alam niyo, stalker ko ata yan eh. Iba ang stalker sa fan. She's just your fan. Handsome man. Isa pa, pareho sila ng pangalan na naka-arrange marriage sa'yo. Don't you think it's destiny? Destiny mo mukha mo. Basta, ibang kutob ko sa babaeng yan. Sagot ni Rich. Binaling niya ang kanyang atensyon sa nakakainis na dalaga at sakto namang lumingon ito sa kanya at halos mahimatay si Rich matapos itong mag-flying kiss sabay humagalpak sa tawa ang dalawang sina Ross at si Ran. Rich, can you bring me my coffee? Malambing na sigaw ni Selena at masama siyang tinigdan ng kababaihan. Tingnan niyo ang babaeng yan, masyadong papansin. Naiinis na wika ng isang babaeng customer at pinagtaasan niya ito ng kilay. Excuse me girls, it's not my fault na hindi kayo napapansin ni Rich, okay? Kasi masyadong makakapal ang makeup niyo eh, pero bukol na bukol pa rin ang tagyawat niyo. Hindi ko nga alam kung tagyawat pa rin ba yan o pigsa eh. Aba bastos ka! Whatever. Maldita niyang sabat rito, tsaka inirapan. Nang makita ng mga babaeng papalapit na si Rich, ay tumahimik ang mga to at dali-daling hinarang ang binata. Rich, pwede bang pa-autograph? Dito lang oh. Wika ng babae at nilapag ang nakaw na picture ni Rich. Batid ni Rich na ninanakawan siya ng picture ng ibang customer pero hinahayaan niya lang para mas balik-balikan ang kanilang cafe kaya't nakangiti niyang pinirmahan ang mga to habang si Selena naman ay naiinis habang nakatingin sa mga babaeng masyadong malapit kay Rich. Kapag sa iba, todo ngiti siya. Pero pagdating sa akin, kulang na lang isumpa niya ako eh. Ang unfair? Hindi bali na. Makukuha din kita, Rich. Sambit ni Selena at may maalab na determinasyon sa kanyang puso. Dahil sa inggit ni Selena sa mga kababaihan, nilabas niya ang kanyang kamera upang nakawan ng picture ang binata. Ngunit napansin ito ni Rich kaya't hinarang nito ang sarili nitong palad.
Nang tignan ni Selena ang picture, ay laking dismaya niya at puro kamay lang ni Rich ang kanyang nakuha. Ang damot, pero okay lang. Siya pa rin naman to eh. At magpapa-autograph din ako mamaya. Porsigido niyang sambit sa sarili at lumapit sa kanya si Rich upang ibigay ang kanyang kape. Here's your coffee, ma'am. Magalang na wika ni Rich. Thank you so much. Pa-cute at pinaganda ni Selena ang kanyang mga ngiti. Walang anuman. Nauutal na sagot ni Rich matapos masilayan ang magandang ngiti ng dalaga. Ayan nga, makuha ka sa ngiti ko, Rich. Isang ngiti pa at akin ka na. Sambit ni Selena sa kanyang isipan at parang tanga na hindi binubura ang kanyang mga ngiti sa labi. Enjoy your coffee, ma'am. Wika ni Rich bago tinalikuran ng dalaga. Good. Why does she smile so beautiful? Dugtong niya sa kanyang isipan habang hinahakbang ang kanyang mga paa pabalik sa counter. Sumapit ang gabi ay nagmamadaling umalis si Ran matapos itong nakatanggap ng tawag mula kay Mara at sina Rich at Ross na lang ang naiwan sa cafe. Rich, mauna na rin ako umuwi, okay? Alam mo na, kailangan ako ni Mandy. Paalam ni Ross sa kapatid. Sige. Kaunti na lang ang tao sa cafe at hindi nagtagal ay sumapit na ang oras at mag-isa niya na itong sinara. Habang sinasara niya ang cafe ay nakaramdam si Rich nang tila may nakatingin sa kanya. Lumingon siya sa kanyang likuran ngunit wala siyang nakita kaya't sinawalang bahala niya to. Matapos maisara ang cafe ay sumakay na siya ng kanyang motor pa uwi. Hindi naman kalayuan ang maliit niyang apartment kaya kaagad din siyang nakarating. Hold on. Where is my apartment key? Aniya sa kanyang isipan at tinapaka pa ang kanyang bulsa. What the? Wala sa bulsa? Dito ko lang nilagay yun ah. Oh my God! Bulalas ni Rich at inisip na baka nalaglag niya ang susi. Ito bang hinahanap mo? Sambit ni Selena mula sa likuran ng binata at nagulat na napalingon si Rich sa dalaga. Why do you have my key? Nalaglag mo tong susi mo kanina habang pasakay ka ng motor mo. So it's you. Kaya pala pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Kasi ikaw pala yun. Why are you stalking me? Kasi gusto kita. Pero hindi kita gusto. Alam ko at magugustuhan mo rin ako balang araw. Mabuti nga at alam ko kung saan ang bahay mo kaya alam ko kung saan ko isusoli ang susi mo. Paano mo nalaman kung nasa ng bahay ko? Ano bang talento mo ha? Stalking you. Talagang proud pa siya sa ginagawa niya. Wika ni Rich sa kanyang isipan habang naiinis ang kanyang mga kilay sa dalaga. Dahil paano nito nakakayang gawin ang pangstok sa isang tao, lalo na at babae pa ito. Ano ba? Magreklamo ka lang ba? Won't you thank me at hinatid ko pa rito ang susi mo? May katarayan niyang wika at sinantabi muna ni Rich ang anis niya sa dalaga. Thank you. Sagot ni Rich at kinuha ang susi mula sa kamay nito. Anong gagawin ko sa thank you mo? Anong ibig mong sabihin? Wala akong mapapakinabangan sa thank you mo, no? Kaya tatanggapin ko na lang ang thank you mo kapag binigay mo sa akin ang autograph mo. Sagot niya, sabay nilabas ang mga litrato ng binata. Seryoso ka ba? Higit pa sa seryoso, Ginoo. Ano? Ang dami naman yan. Paano mo nagagawang kuhanan ako ng ganyang karaming litrato? Tsaka, umagahin tayo niyan dito. Binigyan mo nga ng autograph ang mga babae kanina at inubos mong lagyan lahat ng dala nila tapos sa akin ayaw mo? Kasi, 3 lang naman ang dala nila. Tapos itong sayo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo pinipirmahan ang lahat ng mga yan. Pasalamat ka nga, yan lang ang dala ko at hindi ko pa sinali ang mga nakadikit sa kwarto ko. Are you obsessed with me? Yun na nga. Pag-aamin ni Selena, sabay ngumiti. Sa ikalawang pagkakataon ay tumibok ang puso ni Rich sa naturang ngiting yun. Naiinis siya sa kukulitan ni Selena pero nag-iiba ang ihip ng hangin kapag humingiti ito sa kanya. Well, alright. I will give you my autograph. Utal-utal na sambit ni Rich habang nagnanakaw ng tingin sa dalaga. Maganda si Selena, matangkad at balingkinitan. Kung hindi lang ito stalker ay baka magustuhan niya to. Dahil walang nagawa ay isa-isa niyang binigyan ng autograph ang bawat litratong dala nito at matagal bago siya natapos. Ayan, tapos na.
Tuwang-tuwa si Selena at kay lapad ng mga ngiti nito sa labi, habang si Rich naman ay tila namula ang kanyang buong pisngi sa kagandahan ng dalaga. Naku, salamat! Ididikit ko to sa CR ko. Sambit ni Selena at walang paalam na hinalikan sa labi ang binata bago kumaripas ng takbo. Habang si Rich naman ay naiwang tulala. Walang hiya. Napagod ako sa kakapirma tapos sa CR lang pala niya ilalagay. Aniya at hindi alam kung matatawa ba siya o maiinis. Kinabukasan ay naging abala na naman si Rich sa cafe kasama ang kanyang mga kapatid. Kagaya ng nakagawian ay nandoon na naman si Selena. Sa muli ay muli na namang naging masama ang araw ni Rich sa kakulitan ng dalaga at hindi na siya nito binigyan ng katahimikan. Sumapit ang gabi ay kasalukuyang nakaupo ngayon si Rich sa maliit niyang kama at hinilot-hilot ang sumasakit niyang ulo nang biglang nagring ang kanyang phone at ama niya ang tumawag. Yes, Dad? Rich, may babae ka na bang nagugustuhan? Tanong nito at bumuntong hininga ang sinagot niya rito. I heard you're deep breath, Rich. Wala pa. Wala ka pang babaeng nahahanap? Wala pa, Dad. I'm still searching for my bride. Rich, you're running out of time. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ito magiging madali. Next week, kung wala ka pang mahahanap na bride, ready yourself para makilala si Celine. Pero Dad, binigyan kita ng oras. And you still have 1 week kung wala ka pang makita. Umuwi ka dito sa mansyon para kay Celine. Maliwanag? Alright, fine. Labag sa loob niyang sagot sa ama. Good. 1 week, Rich. 1 week. Nang matapos ang tawag, ay humilata sa kanyang kama si Rich habang sapo ang kanyang noo. My life is so boring. Isa akong binatang ipapakasal sa babaeng hindi ko mahal. At may isa pang asungot na umaaligid sa akin araw-araw. Ay nako, mabuti pa sila Rose at Ran eh. Mukhang masaya na. Makapunta nga sa club. Aniya sa kanyang sarili at bumangon mula sa kanyang kama. Nagbihis si Rich ng maayos at pinabango ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, ay sumakay siya sa kanyang motorsiklo papunta sa isang mumurahing club. At doon sa club na yon ay sinubukan niyang maghanap ng babaeng magugustuhan. Mula sa distansyang pagitan ay nakuha ng isang magandang babae ang kanyang atensyon kaya't nilapitan niya ito. Hi miss, you're... Hindi na ituloy ni Rich ang nais niyang sabihin matapos siyang balingan ng dalaga ng isang masamang tingin. Are you trying to flirt with me? Well, I just wanna know you. Sinuyod siya ng babae ng mapanuring tingin mula ulo hanggang paa na tila ay naghahanap ito ng mamahalin at mahalagang bagay sa kanyang katawan. No thanks, I don't flirt with a broke man. Sagot nito, tsaka siya nito tinalikuran. Sunod tingin na napahimas si Rich ng kanyang inahit na balbas sabay na pailing. I think Dad was right. Hindi ito magiging madali para sa akin. Mula na naman sa distansyang pagitan ay may natipuhan na naman siyang babae at sinubukan niya itong lapitan. You're so lovely, miss. Won't you? Jerk! Malditang wika ng babae at puno ng panghusga ang mga mata nito. Pwede bang huwag kang lumapit sa akin? I'm not here to date a poor man, okay? Kahit tagwapo ka, wala ka namang pera. Dugtong nito at muli na naman siyang tinalikuran. What makes you think that I'm broke, huh? Habol tanong niya sa babae at nilingon siya nito. Mumurahin lang ang mga suot mo at niwala ka man lang suot na mamahaling relo. You're handsome-ended, pero aanin ko ang gwapo mo kung wala namang laman ng bulsa mo. Dahil sunod-sunod na nabigo, ay umupo na lang si Rich sa silya at nag-inom mag-isa at nagmumuni-muni. Sa cafe, ang daming habol ng habol sa akin kasi gwapo daw ako. Tapos dito sa club, walang gustong kumausap sa akin because they're all thinking na wala akong pera. Talaga bang pera ang lahat ngayon? Ay, whatever. Sa gitna ng kanyang pag-i-enjoy ay isang babae ang lumapit sa kanya. Won't you mind if I join you? Pamilyar ang boses ng babae, kaya agad na patingala si Rich at laking gulat niya sa kung sino ang kanyang nakita. It's you again? Are you following me? I'm your stalker, so yes, nakita ko nga kung paano kalayuan ng mga babae kanina eh. Pero ako, hindi ako lalayo sa'yo. Sambit ni Selena.
at basta na lang tumabi sa binata. Ano ba? Masyado kang dikit. Iurong mo nga yung silya mo. Pagtatabuyan niya rito at niyakap ng dalaga ang kanyang braso. Don't touch me! Aniya at tumayo mula sa silya. Wala ka bang ibang alam na gawin? Mula sa shop hanggang sa bahay ko. At maging dito sa club, nakasunod ka sa akin. Sabihin mo nga, wala ka bang ibang trabaho sa buhay? Alam mo, huwag mo akong sundan, pwede? Naiinis niyang wika at iniwan ang dalaga. Sa buong gabi ni Rich sa club, ay panaylayo niya sa dalaga, ngunit panay din ang pagbuntot nito sa kanya, kaya't sumasakit na ang kanyang ulo rito. She's totally crazy. She's the worst. Habang tumatagal sa party, ay nakaramdam si Rich ng pagkaihi, kaya't nagtungo siya sa CR. Lingid sa kanyang kaalaman na nakasunod pa rin sa kanya si Celine. Agad na binuksan ng binata ang kanyang zipper at niluwa ang kanyang alaga mula sa loob ng pantalon. At laking gulat ni Celine sa nakita niya. Diyos mio! Ah! Ang laki! Ang haba! Bastos! Tili ni Celine na kinaalarma ng binata. What the heck? Bulalas ni Rich at tarantang pinasok ang kanyang pagkalalaki sa loob ng kanyang pantalon kahit hindi pa siya tapos umihi, dahilan upang mabasa ang kanyang pantalon. What are you doing here? Pati ba naman dito? Konsumisyong duktong niya habang ang dalaga naman ay hindi pa kumakalma. Bakit mo niluwayan? Bastos ka! Maraming CR dito. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na sumunod ka rito? Binobosahan mo ba ako? Anong binobosohan? Bakit? Alam ko bang iluluwa mo yung mahaba at mataba mong alaga? Hindi naman ah. Sagot ni Celine at sinukat ang kanyang kamay. Can you please stop doing that? Pati ba naman pag-ihi ko? Ay, istukin mo. Pero ang haba talaga. Siguro abot hanggang dito yun. Manghang wika ni Celine at sinukat sa kanyang puson ang kanyang braso. Oh my God, this is crazy. Can you please shut up? Sa ingay mo baka isipin nila na minumolestya ka dito. Halika na nga. Konsumisyon niyang sambit at hinila ang dalaga palabas ng CR at palabas ng club. Nang makalabas silang dalawa sa maingay na lugar, ay napatingin si Rich sa kanyang pantalon. Good, I'm so wet. Napagtanto naman ni Celine ang kanyang kamalian, kaya't nahihiya siyang humarap sa binata. I'm sorry, hayaan mo pupunasan ko. Saad niya at lumuhod sa harapan ng binata upang punasan ang gitna nito, ngunit agad na lumayo ang binata. Stop! Stand up! Madiin niyang wika at tumayo ang dalaga. I'm sorry. Bakit mo ba ito ginagawa? Nakasunod ka na sa akin sa cafe, sa bahay, dito sa club, at pati sa CR. Celine, why are you doing this? Kasi gusto kita. At hindi kita gusto. Nainis ako sa mga ginagawa mo. You look so desperate. Gusto ko ng atensyon mo. Gusto ko mapansin mo ko pero lagi mo akong iniiwasan. Celine, you're pretty, pero hindi kita gusto. And I hope you understand that. Ayoko maging bastos sa'yo, kaya sana tigilan mo na to. May diin yung wika sa dalaga bago ito tinalikuran. Naiwang mag-isa si Celine mula sa kanyang kinatatayuan at may mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. At kahit anong pigil niya na huwag itong pumatak, ay tuluyan na itong bumagsak. Magugustuhan mo rin ako, Rich. Mapapansin mo rin ako. Aniya sa kanyang isipan at walang planong tumigil sa kanyang ginagawa. Nang makauwi si Rich sa kanyang maliit na apartment, ay agad siyang nagbihis at hanggang ngayon ay dala pa rin niya ang inis sa kanyang dibdib. Ang malas. Sobrang malas. Sa shop, dinudumog ako ng mga kababaihan. Sa club, ayaw naman sa akin ng mga babae dahil akala nila mahirap ako. At itong si Celine, ay, kailan kaya siya titigil? Kailan kaya siya mawawala? Sana mawala na siya sa paningin ko at maging tahimik na ulit ang buhay ko. I really can't handle her presence. I want her out of my sight. Inis niyang sambit sa sarili at pinakalma ang isipan bago siya natulog. Kinabukasan ay maagang pumasok si Rich sa cafe at ganun din ang kanyang mga kapatid. Ang unang bungad ng umaga ay masigla si Rich dahil hindi niya nakikita si Celine hanggang sa sumapit ang tanghali. Ay salamat. Wala siya.
walang asungot na umaaligid sa paningin ko. At makakapagpahinga ako ng maayos. Magaan niyang sambit at umupo siya sa bakanting silya nang may biglang isang boses ang sumigaw. Rich! I'm sorry I'm late. Pero nandito na ako, my love. Sigaw ni Celine. Maagap na napatayo ang binata sa kanyang kinauupuan at laglag ang kanyang mga panga matapos makita ang dalagang palapit sa kanya. Nandito na naman siya. Konsumisyon niyang bigkas at biglang bumigat ang kanyang balikat. Lumayo ka nga. Pagtatabuyan niya sa dalaga, ngunit patuloy ito sa paglapit sa kanya. Rich, be my man. Be my man. Pang-aasar ni Ross sa kapatid at masamang tingin ang pinukol ni Rich dito. Kung ikaw kaya dito, Ross. Oops, I have a pregnant wife. Take care of her. Don't stay single, Rich. Mapang-asaran na sabi ni Ross bago ito iniwan. Mabuti pa mga kapatid mo, Rich. Boto sila sa akin. Ikaw kaya? Kailan kaya magiging boto ang puso mo sa akin? Kasi ang puso ko, botong-boto na sa'yo eh. Alam mo, busy ako at marami akong ginagawa. Ikaw naman? Bad mood ka agad? Huli lang akong dumating tapos nagtatampo ka na agad. Hayaan mo, masaagahan ko pa next time. Alam mo, okay naman ako kanina na wala ka eh. Pero mas okay ka ngayon na nandito na ako, di ba? Nagkakagusto ka na ba sa akin, ha? Asa ka? Kailan mo ba ako balak gustuhin? Hindi mangyayari yun. Huwag kang magsalita ng tapos. Nga pala, nandito ako para bumawi. Di ba nabasa ang pantalon mo kagabi ng ihi mo? Malakas na sambit ng dalaga na kinataranta ni Rich. Kaya't maagap niyang nayakap ang dalaga at binusalan ang bibig nito gamit ang kanyang palad. Can you please lower your voice? Naririnig ka ng lahat. Nahihiya niyang sambit, lalo na at natatawa na naman sa kanyang likuran ang mapang-asar na si Ran. Binata na umihi sa pantalon. Manahimik ka nga, Ran. Habang si Celine naman ay nagustuhan ng pagkayakap ni Rich sa kanya. Gayunpaman ay tinanggal niya ang kamay nito sa kanyang bibig. Ano ka ba, Rich? Ako lang naman ang nakakita eh. Walang problema sa akin yon. Ako lang din naman ang nakakita ng malaki mong kobre. Para patas tayo, ibibigay ko sa'yo to. Ako lang ang makakakita sa'yo at ikaw lang din ang makakakita sa akin. O ito, patas na tayo ha. Huwag ka nang magalit sa akin. Sambit ni Celine, tsaka inabot sa binata ang isang picture. For God's sake, what the heck? Malakas na bulalas ni Rich at laglag ang kanyang mga panga sa nakita. Sexy ako dyan, itago mo ha. Kaya ako late kasi pinadevelop ko pa yan. Patas na tayo ah, maganda ako dyan. Tsaka upo na ako sa silya. Yung order ko kagaya pa rin ng dati ha. Walang hiyang sambit ng dalaga bago tinalikuran ang binata. Habang si Rich naman ay nanginginig ang kanyang mga kamay, maging ang kanyang mga tuhod habang hawak ang litrato ng dalaga. Nakatupis ito sa isang beach at halatang luma na ang naturang litrato at mga nasa edad 10 anyos pa lang ang dalaga rito. Talagang wala ka ng ginawang maganda, no? Anong tingin mo sa akin? Child abuse? Magbibigay ka lang ng litrato, nene pa. Konsumisyon niyang wika sa sarili at napansin ni Ran ang pamumutla ng kapatid at hindi nito mapigilan ang makiusyoso. Ano yan? Patingin nga. Wala. Hindi mahalaga. Patingin nga ako. Wala nga to. May order pa at kailangan ko pang magtrabaho. Kaya dyan ka na. Sa buong araw si Rich sa cafe ay sa wakas ay natapos na rin ang pagod na pagod niyang araw at ngayon ay kasalukuyang nakahilata siya sa kanyang kama, hawak-hawak ang litrato ng dalaga. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya sukat akalain na makakatanggap siya ng ganong klaseng litrato mula sa isang babae. Ano kayong pumasok sa utak niya? Hindi ko tuloy maintindihan kung may sayad lang talaga siya sa utak eh o talagang sira ulo siya. Akalain mo, bibigyan niya ako ng litrato nung bata pa siya. Anong gagawin ko rito? Ay nako, ang kulit niya talaga. Aniya sa kanyang isipan at nilapag ang litrato sa maliit na mesa. Kakaiba siyang babae. Dugtong niya pa at hindi niya namalayang umingiti na pala siya rito. Akmang magpapahinga na sana si Rich nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Yes, Dad? I want you home tomorrow night.
Po? Bakit po? Dahil pupunta si Celine dito bukas and I need you home. Po? Pero bakit siya pupunta dito sa bahay? I still have 5 days left, Papa. I know you have 5 days left, Rich. Pero ako mismo ang nagpapunta kay Selena rito. I doubt na makakakita ka na ng magiging asawa mo sa loob lamang ng 1 linggo. Kaya pinapunta ko siya rito. Pero Papa, may kasunduan tayo. Hindi ko binabali ang kasunduan natin. You still have your right to search for your bride. But I still need you home. Who knows? Baka magustuhan mo si Selena at hindi mo na kailangang maghanap pa. Pero Dad, no excuses. I'll be expecting you tomorrow. Bagsak balikat namang napabuntong hininga si Rich. Ayaw niyang sundin ang kanyang ama, pero ama niya to at kailangan niyang sumunod sa utos nito. Kinabukasan ay sumapit na ang gabi at nakatakda na si Rich na umuwi sa mansyon ng ama. Andoon ang kanyang mga kuya. Glad you're home early, Rich. Maya-maya lang ay darating na si Selena. I want you to be kind to her. Is that clear? I'll try my best, Dad. Sagot niya at isang kotse ang biglang dumating. Andiyan na pala siya, Rich. Be gentleman. Mahinahong utos ng kanyang ama sa kanyang anak. Fine, fine. Labag sa loob niyang turan, pinagbuksan ang dalaga nang hindi man lang ito binabalingan ng atensyon. Lumabas ang dalaga sa kotse at nilahad ang kamay sa binatang ultimo sulyap ay pinagkakait sa kanya. Won't you mind assisting me? Pamilyar ang boses na yun sa tenga ng binata, kaya't wala sa oras siyang napalingon rito at laking gulat niya matapos makilala kung sino yon. Celine? Mulagat niyang bulala sa pangalan nito. Paano ang isang makulit at asungot niyang stalker ay siya rin pala ang babaeng naka-arrange marriage sa kanya. Ngunit kung gaano siya kagulat, ay parang walang bahid ng pagkabigla ang imahe nito. Nice to see you again, my soon-to-be husband. Turan ni Celine at laglag ang panga ng binata at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Habang sa kabilang banda naman ay bumaba ang ama ni Rich upang salubungin ng dalaga. Nice to see you, Iha. Pero teka, magkakilala na ba kayo ng anak ko? Yes, Tito. I always visit the cafe. At hindi ko alam na siya pala ang lalaking nakatakdang pakasalan ko. What a coincidence, right? Parang pakiramdam ko tuloy ay nakatakda kaming dalawa. Pagsisinungaling ng dalaga. Ang totoo ay sa umpisa pa lang ay alam na niya ang totoo na si Rich ang lalaking nakatakda para sa kanya. At ito ang dahilan ng pabalik-balik niya sa cafe. Gumuhit ang ngiti sa labi ng ama ni Rich at natutuwa sa narinig na balita. Tara sa loob mga anak at doon tayo sa loob magkukwentuhan. Pag-anyaya ng ama at sabay silang pumasok sa loob. Sa hapag na may maraming handa ay inalalayan ni Rich na makaupo si Selena sa silya at binulungan niya to. You're not just a stalker, but also liar. Bulong niya at peking umiti si Selena. So, let's have a food. Anyaya ng ama at sabay na kumain ang lahat. Iha, pwede mo bang ikwento sa akin kung anong klaseng tao si Rich sa pagkakakilala mo? Kamusta ang pakikitungo niya sa'yo? Well, mabait po siya, Tito. Medyo maldito nga lang kung minsan. Sagot niya at masamang tinitigan ng ama si Rich. Rich! I be more kinder, Dad. Sagot ng binata at kamping-kampi ito kay Selena. Mamaya ka sa akin, Celine. Naiinis niyang bulong sa dalaga. Rich, what do you think about Celine? Is she a wife material? Well, yes. I think she is. She's pretty, elegant, and polite. Pagsisinungaling niya upang hindi makabastos sa dalaga. Celine, what do you think about Rich? Sa palagay mo ba ay magiging mabuti siyang asawa para sa'yo? Since magkakilala naman pala kayo noon pa. Well, he will be a perfect husband for me, Tito. He will be a perfect husband for me, Tito. And how I wish na siyang magiging asawa ko. Well, since okay na pala sa inyo ang isa't isa, then let's plan a wedding. Gusto kong maikasal kayo sa susunod na buwan, pagkatapos ng kasal ni Ran at Mara.
What? Pero dad, tutol ka Rich? Bakit? Mas gusto mo bang mauna kayong ikasal ni Celine? Sambit ng ama at natahimik si Rich habang nagiinit ang ulo nito. Hindi nagtagal ay natapos na ang dinner nilang lahat at kasalukuyang naglalakad ngayon sa hardin si Celine nang lapitan siya ni Rich. A word, Celine? Aniya sa dalaga at humarap ito sa kanya. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Bakit ka nagsinungaling kanina? Nagsinungaling? Hindi ako nagsinungaling. Don't lie, Celine. Kaya ka pabalik-balik sa cafe dahil alam mo na ako ang nakatakda para sa'yo, di ba? Don't tell me lies, Celine. You know it from the beginning. Tama. I know it from the beginning. Rich, my family wants us to be together. That's why I stalk you. I want to know kung sinong lalaki ang gustong ipakasal ng mga magulang ko. Ang totoo, I haven't thought about marriage. Hindi ko pa iniisip ang magpakasal. I'm not even ready para ma-involve sa kasal. I'm just 23. I want to hide from my parents dahil gusto lang nila akong ipakasal sa hindi ko kilalang lalaki. Kaya, hinanap ko ang mga impormasyon mo. At yun ang dahilan kung bakit ako pabalik-balik sa cafe nyo. I wanna know more about you. Now, are you satisfied? Kung ayaw mo pala ng ganito, bakit mo pa to ginagawa? Pwede kang tumutol, Celine. I can't. Why you can't? You can. Bukal sa loob na pagtatapat ng dalaga at matagal bago nakasagot si Rich. How can you love someone na naka-arrange marriage lang sa'yo? They are just forcing us. Hindi ako pinilit, Rich. Talagang mahal kita. Nung una kitang nakita, naisip ko, you're not bad to be my husband. You know why? Kasi hindi kita nakita na nagkaroon ka ng babae sa maliit mong apartment. And according to my information, you never had any girlfriend. Kaya gusto kita. Hindi ka lang matikas at gwapo. Mabait ka rin. Kaya nagustuhan kita. I fell in love with you. And that's the truth. This is crazy. Celine, tatapatin na kita. Hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan. Kaya sana, tigilan mo na ako. Aniya sa dalaga bago ito tinalikuran. Hindi nagtagal ay natapos na ang gabi at umuwi na si Celine sa kanyang mansyon. Habang si Rich naman ay umaasa na naging malinaw na siya sa kanyang nararamdaman para sa dalaga at umaasa siya na tumigil na to. Kinabukasan ay maagang pumasok si Rich sa cafe. Kanina pa bukas ang cafe, ngunit hindi niya natatanaw ang dalaga. Nagtataka siya dahil ito ang unang araw na wala si Celine sa cafe at humahaba na ang kanyang leeg kakatanaw kung darating ba ito o hindi. Are you waiting for her? Tanong ni Rose sa kapatid. Hindi mabuti nga yun nawala na siya. Sagot niya, pero tila iba ang binubulong ng kanyang puso at isip. Nais niyang makita ang dalaga. You miss her? Miss her? Hindi Yun nga ang gusto ko ang hindi na siya magpakita pa. Sagot niya at ginawang abala ang kanyang sarili sa cafe. Sumapit ang gabi ay hindi talaga niya nakita si Celine at nakaramdam siya ng kalungkutan na hindi niya naramdaman kailanman. Naku Rich, halata sa mga mata mo na gusto mo ng tao tapos ayaw mo pang aminin. Sige ka, baka maging huli na sa'yo ang lahat. Sambit ni Ran at nagmatigas pa rin si Rich. Di ko siya mahal. Masama lang ang pakiramdam ko. Turan niya rito at hinaplos siya ni Ran. Oo nga, may lagnat ka nga. Do you want me to send you a maid para may mag-alaga sa'yo mamaya? Wag na, I can handle myself. Sagot niya bago sila nagpaalam sa isa't isa. Ang dalawa niyang kapatid ay kanya-kanya nang umalis habang si Rich naman ay umuwi na sa kanyang apartment. Kasalukuyang kakapark pa lang ni Rich ng kanyang motorsiklo sa kanyang maliit na parking lot ay agad niyang napansin na bukas ang ilaw ng kanyang bahay. Nakalimutan ko bang patay ng ilaw? Taka niyang tanong sa sarili at dali-daling pumasok sa loob. Nang marating ni Rich ang kanyang sala ay laking pagtataka niya na may himig ng babae ang kumakanta sa gawin ng kanyang kusina. Inihakbang ni Rich ang kanyang mga paa papunta rito
upang malaman kung sino ang babaeng nasa loob ng kanyang apartment at sakto namang humarap to. Celine? Rich, andito ka na pala. Saglit lang. Ikukuha muna kita ng silya. O ito, maupo ka. Sambit ni Celine at nagtataka pa rin ang binata sa kung paano nakapuslit ang dalaga sa loob ng kanyang apartment. Bakit ka nandito? Sino ba ang nagbigay ng permiso sa'yo na pumasok ka ng ganun-ganun na lang sa apartment ko, ha? Pasensya ka na ha. Tinawagan kasi ako ng daddy mo eh. Ang sabi niya, tinawagan daw siya ni Ran at ang sabi may lagnat ka. Gusto ni Ran na magpadala ng maid sa'yo pero ako ang tinawagan ng papa mo. Kaya nandito ako. Ayaw mo bang makita ko? The hell? Yes, ayaw kitang makita. Para kang multo na basta-basta nalang pumapasok sa pamamahay ko na walang kahit anong permiso galing sa akin. Ano bang hindi mo maintindihan, Celine? Akala ko naging malinaw na sa'yo. Hindi kita mahal. Asungot ka sa paningin ko at hindi kita magugustuhan. Kailan ka ba kasi titigil? Kailan ka ba mawawala? Mariin at pasigaw na sambit ni Rich. At huli na nang napagtanto niya ang pagtaas ng kanyang boses. Oh, I'm sorry. Ayos lang, naiintindihan ko naman eh. Tanging sagot ni Celine habang pigil ang kanyang mga luha. Ang bawat mga kataga ng binata ay tila mga punyal na isa-isang sumasaksak sa kanyang dibdib. Masakit na iniiwasan siya nito, pero mas masakit pa pala ang gusto nitong mangyari. At mas masakit din pala na marinig ang lahat mula sa labi nito. Gayunpaman, kahit masakit, ay mas pinili niyang wag nang umiyak sa harapan ng lalaking mahal. Celine, I can handle myself. Pwede ka nang umuwi. Wika ni Rich at tumalikod sa dalaga. Subalit nakakailang hakbang pa lang ang binata ay nakaramdam to ng pagkahilo. Naging maagap naman si Celine at agad niyang sinalo ang binata at inakay sa kanyang balikat at doon niya naramdaman ang nakakapaso nitong balat. Ang taas ng lagnat mo. Magpahinga ka na at hayaan mo kong alagaan ka. Kaya kong sarili ko. Alam ko, pero kailangan mo ko ngayon. Sagot niya at pinahiga ang binata sa kama. Huwag ka na magreklamo. Kahit papaalisin mo ko dito, ay hindi ako aalis. Sa akin ka pinagkatiwala ng daddy mo, kaya alagaan kita. Dugtong niya at nakontento na lang si Rich sa kama. Masama ang pakiramdam niya at alam niya sa kanyang sarili na kahit anong gawin niya ay hindi niya mapapaalis ang dalaga, kaya tinayaan niya na lang ito sa gusto niyang gawin. Habang si Celine naman ay abala sa kusina at pinaglulutuan niya ang binata. Nang makaluto ay hinain niya ito. Rich, kumain ka para bumuti ang pakiramdam mo. Alam kong ayaw mo akong makita, pero hayaan mo na lang akong gawin to para sa'yo. Akin lang mangkok. Kaya kong kumain mag-isa. Mahinahon niyang wika at binigay ng dalaga ang nais nito. Sa dami ng laman ay naubos ni Rich ang lugaw na may dinikdik na luya. Matapos maubos ay binigay niya ito kay Celine. Gusto mo pa ba? Hindi na. Tumayo ang dalaga mula sa kama at akmang ililigpit na niya ang mangkok nang bigla siyang hawakan ng binata sa kamay. Dahilan upang mapatingin siya rito. May kailangan ka pa ba, Rich? Nilihis ng binata ang kanyang tingin at kagatlabing naghugot ng lakas ng loob upang masabi ang nais niyang sabihin rito. Salamat. Aniya rito at napangiti si Celine. Walang anuman, kapag bumuti na ang pakiramdam mo, ay mabubuhay ka na ng maayos, kagaya ng gusto mo. Anong ibig niyang sabihin? Sumusuko na ba siya? May lungkot niyang sambit sa kanyang isipan at pinilit na pumikit. Mas mabuti na nga siguro yun. Dugtong niya, ngunit may parte sa kanyang puso ang hindi naging masaya. Sa buong gabi ay hindi siya pinabayaan ni Celine. Halos wala itong tulog sa kakabantay sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi ay gininaw siya ng sobra-sobra at hindi siya pinabayaan ng dalaga. At niyakap siya nito ng sobrang higpit hanggang sa manumbalik ang init ng kanyang katawan. Nakaoras din dito ang pag-inom niya ng gamot hanggang sa tuluyang bumuti ang kanyang pakiramdam. Madaling araw nang muling magising si Rich at nakita niya ang dalagang nakaupo sa sofa
at mahimbing itong natutulog. Wala itong kumot kaya't nagpa siya siyang bumangon mula sa kama at marahan itong kinumutan at hindi sadyang mapatitig siya sa maamo nitong muka. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan nito at tinitigan ang imahe nito. Maganda ang dalaga. May maliit at magandang labing hugis puso. Maliit ang muka at may mahabang natural na pilik mata. Ang kutis nito ay kay kinis na tila kay sarap haplusin at hindi niya namalayang kusang gumalaw ang kanyang kamay upang ramdamin ang balat nito. Habang tinitignan niya ito, ay nararamdaman niya ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Kasabay din ito na napagtanto niya ang kanyang pakikitungo sa dalaga na walang ibang alam gawin kundi ang mahalin siya. Celine, bakit nga ba ako naiinis sa'yo? Kung wala ka namang ibang ginawa, kundi ang mahalin ako. Ang totoo, hindi ako galit at hindi ako naiinis sa'yo. Masyado ka kasing mabait para sa akin at natatakot ako na baka hindi ko maalagaan ang puso mo. Gusto din kita, Celine. Pinilit ko lang na lumayo dahil hindi ko pa nararanasan ang umibig. At kung sakali, ay ikaw pa ang una kong mamahalin at ikaw rin ang magiging huli. Nais ko muna sanang maging sigurado sa nararamdaman ko kung karapat-dapat ba ako sa'yo. Aniya sa kanyang isipan at hinaplos ang pisngi ng dalaga at palihim na hinalikan ang matamis nitong labi. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para sa akin, di ba? Para ligawan ka. Kinabukasan ay maagang nagising si Rich. Magaan na ang kanyang pakiramdam dahil ito sa pag-aalaga ni Celine. Binaling niya ang kanyang atensyon sa sofa, ngunit wala na doon ang dalaga. Celine? Tawag niya sa pangalan nito at bumangon mula sa kanyang pagkahiga. Hinanap niya si Celine sa buong sulok ng maliit niyang apartment, ngunit hindi niya ito mahagilap kahit saan. Umalis na siya ni hindi man lang ako nakapagpasalamat. Di bale, mamaya na lang sa shop. Matapos magbihis ni Rich, ay ganado siyang umalis ng kanyang bahay. Ngunit bago pa man siya tuluyang dumiretso sa cafe, ay sumaglit muna siya sa flower shop at bumili ng bulaklak para kay Celine. At tiyak niyang isa na naman ito sa mauunang customer ng cafe. Pagdating ni Rich sa cafe, ay marami-rami na ang mga tao, ngunit wala doon si Celine, kaya tinago niya ang dalang bulaklak sa kanyang likuran. Para kanino yan, Rich? Is that for her? Ngising tanong ni Ross sa kapatid. Wala pa ba siya? Wala. Nakakapagtaka nga Pero knowing her, nandito na yun, maya-maya. Sagot ni Ross. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang magkapatid, ngunit dumating na ang 12:00 ng tanghali ay hindi pa rin nila nasisilayan si Celine at panay na ang paghaba ng leeg ni Rich kakatanaw sa pagdating ng dalaga, ngunit hindi ito dumarating at nagsisimula na ring pumangit ang mga bulaklak. Nag-away ba kayo ni Celine kagabi, Rich? Tanong ni Ross at naalala ni Rich ang mga nasabi niya kay Celine kagabi. Nag-away nga kayo. No, hindi kami nag-away. Okay, sabi mo Habang si Rich naman ay nangangamba habang iniisip ang mga katagang sinabi niya kay Celine kagabi. I'm so stupid. Inis niyang sambit at nais bawiin ang mga nasabi niya, ngunit imposible yung mangyari. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kausap ni Celine ang kanyang ina. Sigurado ka na ba sa pasya mo, Celine? Wala naman akong pagpipilian di ba? I'm sorry, Celine. Talagang wala na tayong magagawa pa at kailangan natin itong gawin para sa kumpanya. Naiintindihan ko. Ma, gusto ko sanang mapag-isa. Aniya rito at malungkot siyang iniwan ng kanyang ina. Nang mapag-isa si Celine sa kanyang kwarto, ay napatitig siya sa mga litrato ni Rich na halos mapuno na ang kanyang buong silid. Siguro, ganito na ang kapalaran ko, ang hindi mahalin ng taong gusto ko at ang makasal sa hindi ko rin mahal. Rich, sana masaya ka na wala ng asungot sa buhay mo. Malumanay niyang sambit dahil sa kanyang isipan ay nakapagpasya siya na sumuko na sa pagmamahal niya kay Rich at sundin ang nais ng mga magulang. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nalulungkot ang puso ni Rich habang hawak ang kanyang bulaklak. Dahil nagsara na lang ang cafe ay hindi talaga dumating si Celine.
kaya't mabigat ang loob niya itong tinapon sa basurahan at sumakay ng kanyang motorsiklo. Habang pauwi si Rich sa kanyang maliit na apartment, ay hinihiling niya sa kanyang isipan na sana ay nasa apartment niya si Celine. At saktong pagdating niya sa kanyang apartment, ay nakita niyang bukas ang kanyang ilaw. Celine? Masayang bigkas ni Rich. Tila nabuhayan siya ng loob. Ngunit pagdating niya sa loob ng kanyang apartment, ay wala ang dalaga. At napagtanto niyang nakalimutan niya palang patayin ang kanyang ilaw kanina. Lugmok na napasalampak sa kama si Rich at napahilamos ng kanyang sariling kamay. Nalulungkot na hindi na silayan ang dalaga. Ito ang hiling niya pero hindi siya masaya sa nangyayari. Kung kailan pa niya nais makuha ang dalaga ay tsaka pa ito lumayo. Ano bang nagawa ko? Grabe, ang tanga-tanga ko. Inis niyang sambit sa kanyang sarili at umaasa na sana ay muli niyang makita ang dalaga kinabukasan. Dumating ang bukas ay ganun pa rin ang nangyari. May dala na naman siyang bulaklak, ngunit hindi kailanman dumating ang babaeng kanyang inaasam-asam. Hindi na napigilan ni Rich ang kanyang damdamin, kaya't nagpasya siya na pumunta sa kanyang ama. Anak, why are you here? Tamang-tama. Why don't you join me having my wine? Alok ng ama at nagsalok ng wine sa baso. Dad, I want to see Celine. Gusto kong ituloy ang kasal sa kanya. Akala ko ba ayaw mo? Akala ko, kaya kong iwasan ang pagmamahal ko sa kanya. I know I like her. The way she smile, the way she cares about me. I know I like her, Papa. I keep on pushing her away kasi natatakot ako na baka hindi ako karapat-dapat sa kanya. If you still have a doubt, then don't pursue her. Sigurado na ako, Papa. I want her. I love her. I wanna marry her. Well, I guess it's too late for that. Wala na akong magagawa, Rich. Celine is not your bride anymore. What do you mean, Papa? Kahapon, pumunta dito ang ina ni Celine at ang sabi, kagustuhan ni Celine na wasakin ang napagkasunduan ng bawat pamilya at tinanggap niya na ang pagpapakasal sa iba. No, that can't be. Papa, hindi ako papayag. Well, wala na ang kasunduan. Payag ka man o hindi, wala na tayong magagawa. Kung gusto mo talaga si Celine, ipaglaban mo siya na ikaw lang. If you love her that much, fight for her before it's too late. You only have 1 week to win her back dahil sa susunod na linggo na ang kasal niya. Umintig ang mga panga ni Rich habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at ang kanyang muka ay punong-puno ng nag-aalab na determinasyong mabawi ang dalaga at masayang napatawa ang ama ng binata. I like that look in your eyes, Rich. You're really my son. Saad nito at tinapik sa balikat ang anak. Simula nang malaman ni Rich na ikakasal na si Celine sa ibang lalaki, ay naranasan din ni Rich kung paano ang maging stalker. At ngayon ay kasalukuyang nakakubli siya sa isang pader kung saan kasalukuyang nagtitipon-tipon ang mayayamang tao sa isang party. Kanina pa siya nakamasid kay Celine at pilit na kumuha ng tiyempo, ngunit hindi ito nilulubayan ng binatang kasama nito. At higit pa siyang naiinis dahil tila masayang nakikipagkwentuhan ang dalaga sa kasama nito. Nakakagalit. Anong karapatan niya para haplusin ang buhok niya? Ang sarap putulan ng kamay. Galit niyang wika at gigil na gigil sa binatang kasama ni Celine. Talagang walang nakakalusot sa nagsaselos sa mga mata. Pangiinis ni Rose sa kapatid. Manahimik ka nga, Rose. Baka makalimutan kong nasa party tayo. Yan, that's your karma. Aayaw-ayaw ka tapos hahabol-habol ka ngayon. Well, good luck my dear brother. Panunuya ni Rose at iniwan ang kapatid. Habang si Rich naman ay tila naging patalim ang kanyang mga mata sa kung paano niya titigan ang lalaking kasama ni Celine at kulang na lang ay lumundag ang kanyang dibdib nang makita niyang hahalikan nito si Celine. Sa bugso ng damdamin ay tila parang may malakas na puwersa ang humila sa kanya upang lumundag palapit sa dalawa. Hey! Yeah! Hey! What's up? How are you? Alanganing sambit ni Rich sa lalaki at kunot noon naman itong napatingin sa kanya. Okay. Have we met? Do we know each other? Tanong ng lalaki sa kanya. Of course not, but I know her. I'm sorry for interrupting, but can I borrow her for a while? May kailangan lang akong sabihin.
Aniya at lumingon siya sa dalaga. Can I have a word with you, Celine? Dugtong niya, ngunit malamig siyang tinitigan ng dalaga. Ewan ba niya, pero ang titig na yun ay parang tuluyan ng sumuko at tuluyan ng nanlamig. Sa hindi mawari, ay naramdaman ni Rich ang sakit na hindi niya kayang tanggapin. Abala ko, sorry, wala akong panahon para sa'yo. Let's go. Sagot nito at hinila palayo ang kanyang kasamang lalaki. Sa puntong yun ay naramdaman ni Rich ang sakit na kailanman ay hindi pa niya naramdaman at tulala siyang nakatayo habang nakatitig sa dalagang palayo sa kanya. Celine! Tanging bigkas niya sa pangalan nito habang nagkakapira-piraso ang kanyang puso. Gayon pa man ay hindi sumuko si Rich, hindi siya tumigil na muling makuha ang dalaga. At ngayon ay kasalukuyang nakatayo siya sa harap ng building, nag-aabang sa paglabas nito. Hindi nagtagal ay nakita na niya itong palabas ng building at agad niya itong sinalubong. Celine, para sa'yo. Aniya, ngunit hindi nito pinansin ang dala niyang bulaklak. Celine, sandali. Kausapin mo naman ako. Celine! Dugtong niya habang nakasunod sa dalaga na para siyang isang asong ulol. Nakulitan si Celine, kaya't labag sa loob niyang hinarap ang binata. Bakit ka ba nandito, Rich? Gusto kitang kausapin, Celine eh. Mahal kita. Celine, mahal kita. Saglip na natigilan ang dalaga. Masaya siya sa narinig dahil sa wakas, minahal na rin siya ng lalaking gusto niya. Ngunit hindi na naaayon ang panahon at sitwasyon. Sana noon pa, Rich, pero hindi na tayo pwede. Hindi ka pa kasal, kaya pwede pa, Celine. Hindi ako basura na pwede mo lang balikan, Rich. Nakabuo na ako ng pasya. Hindi ko yun pwedeng bawiin. Gusto mong mawala ako? Kaya lumayo na ako. Sana ganun ka din. Huwag mo na akong sundan o kulitin. Pakiusap. Sagot niya sa binata. Kahit na parang hiniwa-hiwa ang kanyang puso sa bawat katagang kanyang binitawan, ay pinili niyang tumalikod rito. Mahal niya si Rich, pero hindi na talaga pwede. Ako mang sasakay na siya sa kanyang kotse nang biglang nagsalita si Rich. Hindi ako susuko, Celine. Hindi kita susukuan. Naluluhang bigkas nito at muling binalingan ng atensyon ni Celine ang binata. Ikakasal na ako, Rich. Ako ang mahal mo. I know it in your eyes. I never cried in my life. Celine, sa'yo lang. Pinakita mo sa akin ang pagmamahal. Kaya kung ikakasal ka man, ay sa akin lang dapat. Hindi ako susuko. Gagawa ako ng paraan para muli kang makuha. Kahit pa ang huling paraan ay nakawin ka. Stop this, Rich. Stop this nonsense. I need to go. Aniya sa binata at sumakay sa kanyang kotse. Kinagabihan, habang mag-isa si Celine sa kanyang silid, tanaw ang malakas na ulan, ay sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang binata. Mahal niya to, pero huli na ang lahat. Ma'am Celine, may naghahanap po sa'yo sa labas. Sa labas? Sino? Hindi ko po alam. Hinahanap ka eh. Hindi daw siya aalis kapag hindi ka raw niya nakikita. Sagot nito, at isang tao lang ang sumagi sa kanyang isipan. Rich? Bulalas niya, at mas nilaparan ang pagkabukas ng kanyang kurtina, at doon niya nakita ang binata sa labas ng ilalim ng ulan. Anong ginagawa niya dito? Papasukin ko po ba, ma'am? Ako na ang lalabas. Sagot niya, at agad na nilabas si Rich, dala ang kanyang payong. Umuwi ka na, Rich. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Sumama ka na sa akin, Celine. Please. Ikakasal na ako sa susunod na araw, kaya kalimutan mo na ang pagmamahal na sinasabi mo. I can't. Pwes, wala na akong magagawa. Mariin niyang wika nang hindi tumitingin sa mga mata ng binata at tinalikuran ito. Celine! Pagmamakaawang tawag ni Rich sa pangalan nito, ngunit hindi ito pinansin ng dalaga. Pumasok si Celine pabalik sa kanyang pamamahay at hinayaan ng binata sa ilalim ng ulan. Lumipas pa ang mga oras ay nakatayo lang si Rich, tinitiis ang ginaw at naaawa na sa kanya ang kasambahay. Ma'am, hindi niyo po ba siya papapasukin? Baka lagnatin po siya. Hindi rin kayang tiisin ng dalaga ang binata
at kagatlabing labag sa loob niya itong nilabas at pinapasok sa kanyang sariling kwarto. Ito, magpatuyo ka. Aniya sa binata at pinunasan ng ulo nito ng tuwalya. Nang bigla nitong hinawakan ng kanyang kamay at nagtama ang kanilang mga mata. Rich, huwag mo akong titigan ng ganyan. Marry me. I know you love me. Sumama ka na sa akin, Celine. Ilalayo kita dito kasama ko. Kabaliwan yan, Rich. Hindi na kita mahal. Tumayo si Rich mula sa kanyang kinaupuan at lumapit sa dalaga. Hinaplos niya ang balikat nito at kinabig ang bewang nito paharap sa kanya. I don't believe you. Hindi totoong hindi mo na ako mahal. Nagsisinungaling ka lang, Celine. Yan ang totoo, kaya tumigil ka na. In your eyes, masasabi kong mahal mo pa rin ako. But if you really don't, please prove it. Aniya, at agad na hinalikan ang labi ng dalaga. Mga halik na may matinding pagnanais, mga halik na puno ng pagmamahal at nagmamakaawang tugunan. Masarap ang naturang halik na yon at hindi magawa ni Celine na tanggihan ang mga halik na yon at kusang pumulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng binata. Habang lumalalim ang kanilang mga halik, ay naramdaman ng dalaga ang mainit na kamay ng binata na humahaplos sa kanyang bewang sa loob ng kanyang damit at nagiging marahas to dahilan upang bigla siyang matauhan at kumalas sa mga yakap ng binata. Hindi tama to, Rich. Umalis ka na. Hindi mo pwedeng sabihin na mali to kung ako ang mahal mo, Celine. Oo, ikaw ang mahal ko. Mahal nga kita. Pero anong silbi? Huli na. Wala na. Hindi na pwede. Kaya Rich, pakiusap. Tama na. Pinapahirapan lang natin ang isa't isa. Tumigil ka na. Umalis ka na. Hagulgol niya bago tuluyang nilisan ang kanyang silid. Habang si Rich naman ay nalulugmok na umalis sa pamamahay ng dalaga. Dumating ang araw ng kasal ni Celine at kasalukuyang kausap ni Rich ang kanyang mga kapatid. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Rich? I mean, natin? Nababahalang tanong ni Ross rito. Pagbigyan mo na, Rose. Ngayon lang naman umibig yan eh. Baka mabaliw ng tuluyan. Sabat ni Ran. Hindi pa ako baliw, Ran. I just want her back and be mine. Sagot ni Rich at ngumisi si Ross. Baliw ka na sa pag-ibig, Rich. Kasi sino ba naman ang makakaisip ng kabaliwan na to? Dudukutin natin ang groom? Seriously? Wika ni Ross. Yeah. Tapos dinamay pa niya si Dad to settle with the family ng groom. Akalain mo yun, gagawa ka ng problema. Tapos may solusyon agad. Turan ni Ran. He's here. Alertong wika ni Rich matapos makita ang kotse ng groom. Agad nilang hinarang ang kotse nito na siyang kinagulat ng groom nang lumabas mula sa isang kotse ang tatlong lalaki. Matangkad at puro nakaitim at walang pasabing binasag ang salamin ng kanyang kotse. Sino kayo? Oh, anong gagawin niyo sa akin? Don't worry. Hindi ka namin sasaktan. Kailangan lang namin masigurado na hindi ka makakarating sa kasal. Sabat ni Ross. Walang kahirap-hirap na dinukot ng tatlo ang driver at ang groom at sinalampak ang mga ito sa loob ng kanilang kotse habang nakatali ang kamay at paa ng mga to. Kami nang bahala sa mga to. Now, do your best, Rich. Sambit ni Ran at mabilis na magkasundo ang magkakapatid at agad na lumisan ang binata. Habang sa kabilang banda naman, ay nag-aalala na ang mga bisita dahil hindi pa dumarating ang groom at late na ito ng kalahating oras sa kasal. Sa gitna ng pag-aalala ay isang basag na kotse ang pumarada sa harap ng simbahan na kinagulat ng lahat. At laking gulat ni Celine sa kung sino ang lalaking yon. Rich? Anong ginagawa mo dito? Ako ang groom mo. Nandito ako para pakasalan ka. Ano? Anong ginawa mo, Rich? Anong ginawa mo sa kanya? Shh! Don't worry. Buhay siya. At wala akong ginawang masama. Pero bago kita pakasalan, may dapat muna akong gawin. Sambit ni Rich at lumapit sa mga magulang ng groom. Pasensya na po kayo sa ginawa ko at... Don't worry, iho. Nakatanggap ako ng tawag mula sa ama mo. And he settles everything with us. Medyo malaki ang binayad niya sa danyos mo, kaya walang problema. You can freely marry your bride. Pagbibigay basbas nito na kinatuwa ng binata. Matapos nito, ay sunod na nilapitan ni Rich ang mga magulang ni Celine. Madam,
Pwede niyo po bang ibigay ulit sa akin ang kamay ng anak niyo? Pangako, mamahalin ko po siya ng higit pa sa buhay ko. Umabot ka sa ganitong paraan para sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya't ibibigay kong muli ang kamay ng anak ko sa'yo, Richard Von Cavici. Masayang sagot ng ina ng dalaga at labis na tuwa ang nabuo sa kanyang puso. Bumalik si Rich sa tabi ng kanyang magiging asawa at lumuhod sa harapan nito at nilahad ang singsing na nasa loob ng maliit na kahon. Alam kong naguguluhan ka sa mga nangyayari. May bukas pa naman para ipaliwanag ko ang lahat. Pero sana, hindi pa to huli. Celine, mahal na mahal kita. Gusto ko makasama ka sa habang buhay. Celine, pumapayag ka bang pakasalan ako? Alok niya sa naluluhang mga mata at ganoon din si Celine. Oo, pumapayag akong pakasalan ka, Rich. Pero talagang ipapaliwanag mo sa akin, Richard, ah. Nakangiti niyang sambit at masayang sinuot ni Rich ang engagement ring nila ng dalaga. Matapos nito ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang dalawa at agad silang kinasal sa simbahan sa oras na yon at kapwa masaya ang lahat para sa pag-iisang dibdib nilang dalawa. Habang sina Ross at Ran naman ay pinakawalan na nila ang sanay groom ni Celine at maging ang driver nito at humingi din sila ng kapatawaran sa binata at agad naman silang pinatawad nito. Lumipas ang mga buwan ay agad na nagbunga ang pagmamahal ng dalawa at ang sanay groom ni Celine ang nakatakdang ninong ng magiging anak nila ni Richard Von Cavici. Sa usapang pag-ibig ay hindi mo talaga malalaman kung sino ang magiging kaparehas mo sa buhay. At kung minsan ay doon pa natin na pagtatanto na mahalaga pala sa atin ang isang tao kung wala ito. Kaya't alagaan natin ang mga mahal natin sa buhay dahil hindi lahat ay nagkakaroon ng ikalawang pagkakataon upang muli itong mabawi at maangkin. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ni na Rich at Celine. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento.